Amen? Opo. Kaya pag binasa natin John chapter 3 verse 16, ano po, sabi ng Bible, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Verse 17, sabi ng Bible, "For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Verse 18, sabi ng Bible, "He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed on the name of the only begotten Son of God." Kaya nga alam niyo po, yung talata na ito, nagtuturo po na ang tao hindi po siya pupunta sa langit sapagkat pinili na siya ng Diyos na pumunta sa langit. At hindi rin ang tao pupunta sa impyerno kasi pinili na siya ng Diyos na pumunta sa impyerno. Hindi po ang Diyos ang pumipili ng palangit at paimpyerno. Sapagkat kontra po yan sa karakter ng Panginoon. Atake ho yan. That is an attack of the person and character of God. Sapagkat ang Diyos wala ho siyang kinikilingan. Hindi po unfair ang Panginoon. Amen? Alam nyo kung sino ang pumipili, sino ang pupunta sa langit, at sino ang pupunta sa impyerno? Ang tao mismo. Kasi maliwanag sa talatang binasa natin. Sabi ng Bible, "He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already." Amen? Kaya ang tao pupunta sa impyerno kasi pinili nila yung hindi manampalataya sa Panginoong Hesus. Pero kaya ang tao pupunta sa langit sapagkat pinili niya ang manampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya nga po sa aming mga kaibigan, nanonood po ng programang ito, yung po nais namin sabihin sa inyo, mahal po kayo ng Panginoon. At nais na ibigay sa inyo ng Panginoon ang pinakamahalaga na kailangan nyo po sa buhay nyo. At alam nyo kung ano yon? Yung masigurado nyo po, 100% sa langit kayo pupunta. Masigurado nyo po 100% na hindi po kayo pupunta sa impyerno. Pero bakit yun po ang pinakamahalaga? Opo, yun po ang pinakamahalaga. Sapagkat ang Panginoon mismo ang may sabi ng Panginoon, ano ang papakinabangin ng tao? Kung makakamtan man niya ang kayamanan ng buong sanlibutan ito, subalit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. At alam niyo po, napakahalaga niyan, na habang buhay tayo, masigurado natin na sa langit tayo pupunta. Masigurado natin na hindi tayo pupunta sa impyerno. Alam niyo kung bakit? Kasi pag saka lang po natin nalaman, papunta ho tayo sa impyerno, pag nandoon na tayo, kahit ayaw natin doon, wala tayong chance para makaalis pa doon. Ang tanging chance po natin para hindi pumunta sa impyerno ay habang wala lang tayo sa impyerno. At habang buhay ka lang. Ngayon maaaring magtanong kayo, posible ba yon? Masigurado natin. Sa langit tayo pupunta, masigurado natin hindi tayo punta sa impyerno. Ang sagot, opo. Maliwanag po yan tinuturo sa salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong, papaano? Una, kailangan natin makita yung katatayuan natin bilang tao sa harapan ng Diyos. Sino ba tayo bilang tao sa harapan ng Diyos? Ano yung katatayuan natin? Ngayon, ito sabi ng Bible, Romans chapter 3 verse 23. Sabi ng Bible, "For all have sinned and come short of the glory of God." For all have sinned. Kaya pag sinabing lahat, ibig sabihin walang exempted sa atin. Ibig sabihin kahit gaano tayo kabait na tao, kahit gaano tayo karelyosong tao, at kahit anong reliyon ng ating kinakaaniban, sa harapan ng Diyos, pantay-pantay tayo, pare-parehas tayo makasalanan. Ang tanong, ano ngayon kung makasalanan tayo? Yun po ang malaking problema sa lahat ng pinakamalaking problema. Alam niyo kung bakit? Sapagkat dineclare na po ng Panginoon, tapos na po ang desisyon ng Diyos, Book of Revelation chapter 21 verse 8, na lahat ng uri ng kasalanan mayroon tayo, maging pagsisinungaling natin, ang bayad po nito ay doon po sa impyerno. Book of Revelation 21 verse 8, sabi ng Bible, "But the fearful, the unbelieving, the abominable, and murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Kaya pinasulat na ng Panginoon, tapos na ang desisyon ng Diyos na lahat ng kasalanan mayroon tayo, maging pagsisinungaling natin, ang bayad po nito ay isa lang, at yun po ay doon sa impyerno. Ngayon, kinokontest po yan ng ibang relihiyon, ng ibang tao. Kasi sabi nila, di ba ang Diyos ay pag-ibig? Kung ang Diyos ay pag-ibig, sabi nila, bakit ultimong pagsinungaling natin ay pagbayaran natin ng walang hanggang paghihirap sa impyerno?
Well, alam niyo po, pakinggan niyo po itong mabuti. Huwag niyo po itong mamimiss. Totoo po yun. Ang Diyos po ay Diyos po siya ng pag-ibig. Maawain ho ang Diyos. Mahabagin po ang Diyos. Kaya lang po, may katotohanan na hindi ho natin pwedeng maalis sa Diyos. Alam niyo po kung ano yung katotohanan na yon? Ang Diyos po ay perpektong Diyos. Ang langit din po ay perpektong lugar. Pag sinabi pong perpekto, walang kahit pinakakamaliit na kasalanan, pwedeng tanggapin ng Diyos sa langit at pwede sa kanyang harapan. Ngayon, ang malaking problema, lahat tayo makasalanan. So kung lahat tayo makasalanan, hindi pwede ang kasalanan sa langit, yung po ang malaking problema natin lahat tayo disqualified sa langit. Kaya nga, kahit anong relihiyon mayroon tayo, at kahit gaano tayo karelihyosong tao, pag tayo lang pare-pareho ang magbabayad ng ating mga kasalanan, sa ayaw natin at sa gusto, pare-pareho tayo pupunta sa impyerno. Pero bakit po? Kasi pare-pareho tayo makasalanan, iisa ang bayad ng ating kasalanan, at yun po ay sa impyerno. Pero alam niyo po ang mabuting balita? Ang Diyos nga po ay Diyos po siya ng pag-ibig. Romans chapter 5 and verse 8, sabi ng Bible, "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Ang Panginoon namatay para sa atin. Bakit po niya ginawa yun? Pumayag po siya ipako sa krus, mamatay, ilibing, 3 araw muling nabuhay. Lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng kayan, tiniis ng Panginoon. Alam niyo po kung anong dahilan? Isa, gawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin, gawa ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At dahil yun lang po ang nag-iisang paraang para hindi tayo pare-pareho magbayad ng ating mga kasalanan sa impyerno, may umako at may magbayad ng ating mga kasalanan. At alam niyo po, yun ang mabuting balita. Bago ang Panginoon Jesus nalagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, tapos na. Ano po yung tinapos ng Panginoon? Tinapos niya po yung pagbabayad at pagtubos ng lahat ng ating mga kasalanan. Anong kasalanan natin ang binayaran niya? Lahat. Anong ibig sabihin po ng lahat? Yung kasalanang nagawa natin mula bata tayo hanggang mamatay tayo. Yung past, yung present, yung future. Ngayon, maaaring magtanong kayo, bakit kasama yung hanggang kamatayan? Bakit kasama yung hindi ko pa nagagawang kasalanan doon sa nabayaran ng Panginoon? Opo, kasama po. Bakit po? Kasi practical ho yung katotohanan. Hindi pa ho tayo ipinapanganak. Wala pa tayong nagagawa ni isang kasalanan nung ang Panginoon Jesus ay pinako sa krus, namatay, inilibing, 3 araw muling nabuhay para mabayaran yung lahat ng ating magiging mga kasalanan. 2,000 mahigit na taon ang nakakaraan. At ito po, isang practical pang katotohanan, pakinggan niyo po ito mabuti, hindi na ho bababa uli dito ang Panginoong Hesus sa krus. Hindi na ho uli bababa dito ang Panginoong Hesus sa sanlibutan ito at magpapapako pa uli sa krus ng Kalbaryo para tubusin pa uli yung mga magagawa pa nating mga kasalanan. Pero sabi po ng salita ng Diyos, sabi ng Bible, Book of Hebrews chapter 10 and verse 10, yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 mahigit na taon ang nakakaraang, that was once and for all. Yun ay minsan hanggang magpasawalang hanggan. Kaya nga, ngayon, yun po ang mabuting balita. May nagbayad na ng lahat ng mga kasalanan mo. At dahil may nagbayad na, pwedeng hindi na ikaw ang magbayad ng iyong mga kasalanan doon sa impyerno. Ibig sabihin, pwedeng hindi ka na rin pumunta sa impyerno. Ang tanong, ano na lang kinakailangan mong gawin para hindi na ikaw ang magbayad ng mga kasalanan sa impyerno at hindi ka na pumunta sa impyerno? Una, kinakailangan mong paniwalaan. Huwag mong pagdudahan, huwag mong pag-alinlanganan. Binayaran ng anak Panginoon lahat ng iyong mga kasalanan. Yung ginamit na salita sa Bible ay sampalatayanan. Pag sinabing nanampalataya ka, ibig sabihin, nagtiwala ka 100%, walang pagdududo, kahit porsyento, kahit 1%, walang pag-aalinlangan. And then, pangalawa, tanggapin mo yung ginawa niyang pagbabayad para sa'yo. Kasi kahit binayaran na ng Panginoon lahat ng kasalanan mo, pag binaliwala mo at tinanggihan mo, hindi ka mapapasama doon sa nabayaran niya. At dahil hindi ka napasama, obligado, ikaw ang magbabayad pa rin ng iyong mga kasalanan doon sa impyerno. Pero pag naniwala ka, na binayaran na ng Panginoon lahat ng mga kasalanan mo, tinanggap mo yung ginawa niyang pagbabayad para sa'yo, mapapasama ka sa nabayaran ng Panginoon, magkakaroon ka ng tagapagbayad ng lahat ng iyong mga kasalanan, at dahil kasama ka na sa nabayaran ng Panginoon, may tagapagbayad ka na ng lahat ng mga kasalanan mo. Yun po ang mabuting balita. Wala ka ng kasalanan babayaran sa impyerno, hindi ka na magbabayad ng iyong mga kasalanan sa impyerno, kaya wala ng dahilan para pumunta ka pa sa impyerno. At kung wala ng dahilan para pumunta ka ng impyerno, isang sigurado, langit ang pupuntahan mo.
Kaya ngayong umaga, nanonood po kayo ng programang ito. Hindi nyo pa po sigurado 100% na sa langit kayo pupunta. Hindi nyo pa po sigurado 100% na hindi na kayo pupunta sa impyerno. Ngayong umaga, tanggapin mo ang Panginoon Hesus sa puso mo. Bilang ano? Bilang tagapagbayad ng lahat ng iyong mga kasalanan at bilang tagapagligtas ng inyong kaluluwa mula doon sa hatol sa apoy ng impyerno. Ngayon, maaaring magtanong kayo, paano ko gagawin yan? Simple lang po, pangako ito ng Panginoon. Romans chapter 10, verse 13. Sabi ng Panginoon, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Maliligtas po saan? Sa impyerno. Ang tanong, paano ba tayo tumatawag sa Panginoon? Tumatawag po tayo sa Kanya sa pamagitan po ng panalangin. Kaya yun po ang ating gagawin ngayon. Mananalangin po tayo. Ang gagawin nyo lang, susundan nyo itong panalangin gagawin ko, pero gagawin nyo ito personal, kakausapin nyo personal ang Panginoon, i-guide ko lang po kayo. Pero kaya nyo po gagawin ang panalangin na ito sapagkat una, naunawaan nyo po na kayo po ay makasalanan. Pangalawa, naunawaan nyo na kung kayo lang po ang magbabayad ng inyong mga kasalanan, doon nyo ito sa impyerno pagbabayaran. Pero pangatlo, naunawaan nyo, may nagbayad na ng lahat ng mga kasalanan nyo, at yun ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, tatanggapin nyo siya ngayon sa puso nyo, tagapagbayad ng lahat ng inyong mga kasalanan at tagapagligtas ng inyong kaluluwa mula doon sa hatol sa apoy ng impyerno. So inayahan ko po kayo, iyuko po ninyo ang inyong ulo, tanda ng pagpapakumbaba sa Panginoon, at kayo po ay sumunod sa akin taos puso sa panalangin ito. Narito po yung panalangin, sundan nyo po. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Naunawaan ko ang kahalagahan ng pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, na sa pamamagitan nito, nagkaroon po ng pambayad para sa lahat ng aking mga kasalanan, upang hindi na po ako ang magbayad ng aking mga kasalanan doon sa impyerno. Kaya sa oras na ito, pinagsisisihan ko na po lahat ng mga kasalanan ko. At sa oras na ito, buong puso ko po na tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang tagapagbayad ng lahat ng aking mga kasalanan at tagapagligtas ng aking kaluluwa mula sa impyerno na nag-aantay sa akin. Maraming salamat po sa pag-ibig nyo sa akin at sa buhay na walang hanggan na ibinigay nyo sa akin. Dalangin ko po ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So ngayon po, kung kayo po ay sumunod sa panalangin na yan, sa panalangin ginawa nyo ngayon, mayroon po kayong tinanggap sa puso nyo. Hindi po relihiyon kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Tinanggap nyo sa bilang ano? Bilang tagapagligtas. Tagapagligtas po saan? Sa impyerno. Kaya nga, kung mayroon na kayong tagapagligtas sa impyerno, iniligtas na kayo na Panginoon sa impyerno, yun po ang mabuting balita. Hindi na ho kayo pupunta sa impyerno. At kung hindi na kayo punta ng impyerno, isang sigurado, langit ang pupuntahan nyo. Pero paano tayo nailigtas ng Panginoon sa impyerno? Anong ginawa niya para sa atin? Siya na po yung nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan para hindi na tayo pare-pareho magbayad nito doon sa impyerno. Kaya nga, kung hindi na tayo magbabayad ng kasalanan sa impyerno, yun din po ang mabuting balita. Wala nang dahilan para pumunta tayo sa impyerno. At kung wala nang dahilan para pumunta tayo ng impyerno, isang sigurado, langit po ang ating pupuntahan. Yun po ang pangalawang dahilan, bakit sa langit tayo pupunta. Pangatlo, ito po ang magandang balita. Ngayong umaga, mayroon ibinigay ang Diyos sa iyo na napakagandang bagay. Alam niyo po kung ano ito? Pakinggan niyo po. Nakasulat po siya sa 1 John chapter 5 in verse 11. Sabi ng Bible, and this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. Ngayon, sa talatang binanggit ko po sa inyo, ay mayroong napakahalagang salita na sinabi ang Panginoon. Ano yung salita na yun? Yung word na given. Ngayon, pag sinabing given, ang ibig sabihin, naibigay na. At kung naibigay na, nasa iyo na. Ngayon, sino po ang nagbigay? Sabi ng Bible, God hath given to us. So, ang Diyos ang nagbigay. Ang kagandahan, ang Diyos, kailanman hindi siya nagsisinungaling. Kaya sigurado, mayroon siyang ibinigay sa iyo. Anong binigay ng Diyos sa iyo? Sabi ng Bible, God hath given to us eternal life.
buhay na walang hanggan. Kaya yun ang mayroon ka ngayon. Amen? So I hope na itong salita ng Diyos, naging pagpapala, naging hamon po sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God